Tay, iligtas niyong mag-iina ko. Kayo na dito, sige na Itay. Pero anak, hindi maaari. Tayo na at makakalayo pa tayo dito. Walang makakaalis dito. Dito na kayo ililibing at mamamatay ng pamilya mo, Raul. Ito ang ganti ko sa pagpatay mo sa aking ama. Amanos na tayo. Dapat lang yun sa iyong ama, Lucia. Dahil mga salot kayo. Sige na Itay, umalis na kayo nila Corazon. Kaya ko na dito. Yun ang kwentong paulit-ulit na naririnig ko sa aking lolo Artemio. Kada makikita ko siyang nakatanaw lang sa kawalan, kada sasapit na yung dilim. Dito kami naninirahan sa lalawigan ng Aklan na matatagpuan sa hilagang bahagi ng Pulo ng Panay. Binubuo ito ng 17 munisipyo. Pagsasaka ng mais, bigas at niyog, maging pangingisda ang mga hanap buhay dito sa aming lugar. Ako nga pala si Victoria. 25 anyos ako nang matutunan kong lumaban para sa kaligtasan ng aking mga mahal sa buhay. Kasama ako ni inay sa palengke kada umaga dahil bihasa ito sa mga uri ng langis na aming tinda. Siya ang gumagawa nito kaya naman kilala ang aking ina dahil sa husay ni inay sa mga langis na hindi raw pangkaraniwan sa ilan, gaya na lang ng langis ng lana. Ang sabi sa akin ni inay ay may kakaiba raw itong kakayahan dahil kumukulo daw ito kada may panganib na malapit sa kinaroroonan mo. Kahit daw aswang, may mahuhulaan ito, lalo na kung palakas ng palakas ang pagkulo nito. Ibig sabihin daw ay malapit lang ang nilalang na yun. Vicky, abay bumangon ka na dyan at tanghali na ano? Abay bababa pa tayo sa bayan para itinda yung mga langis na ginawa ko. Bumangon ka na dyan! Si inay naman kay aga pa eh. Babangon na ho. Di pa nag-aalmusal, aalis na. May sinasabi ka? Kung tinatamad ka, di maiwan ka na lang dito. Bantayan mo ang lolo mo. Total ay magkasundo naman kayo nun. Yung tatay mo na lang yung isasama ko. Hindi na ho, nay. Si itay na lang po yung maiwan dito. Sandali lang ho at magbibihis lang ho ako. Bilisan mo na ha. At baka wala na tayong abutan doon. Ganyan ang buhay ko kada araw. Maagang babangon para magtinda ng langis sa palengke. Parati naman na maganda ang benta dahil sa kilala nga ang inay sa paggawa ng mga langis. Paglabas ko ng silid ay naabutan ko ang lolo ko na nasa labas at malayo na naman ang tingin nito. May hawak siyang isang bagay na hugis at sulok. Nilapitan ko siya para tanungin kung para saan ba ang tangan niya na yun. Pero bago yun ay pinagtimpla ko muna siya ng paborito niyang kape. Nang tabihan ko siya, ay may ngiti sa labi ng lolo ko. Inabot ko ang isang tasa ng kape dito. Magkatabi kami na nakatanaw sa malayo at nagbuntong hininga pa siya. Iniabot niya sa akin ang hawak niyang bagay. Kumunot pa yung noo ko dahil doon. Kahit na naguguluhan ako ay kinuha ko pa rin at tinignan. Para siyang kahoy pero hindi pala. Hugis at sulok ito na may tali kaya pwedeng gawing kwintas. Ano po ba to, lolo? Tsaka bakit niyo po sa akin binigay? Dahil alam ko na para sa'yo talaga yan. Nakuha ko yan matagal na panahon na. Mula yan sa isang bao, nang minsan na ikukuha ko ang iyong ina sa taas ng puno. Pansin ko kasi na kakaiba at nang makita ko, ay tunay na may iba nga dyan. Ano pong iba? Ano to? Nagbibigay ng himala? Hindi po. Isa yang mutya. Marami ang kayang gawin ng isang trespiko. Isang bao na walang mata. Bihira lang ang nagkakaroon niyan. Kaya sa'yo na yan. Dahil alam ko, darating ang araw na magagamit mo rin yan. Trespiko? Bao na walang mata? May ganun pala, lo. Sige po, itatago ko to para hindi siya mawala. Basta isuot mo lang yan sa iyong leeg. Sige na. At baka diwaraan ka na naman ng nanay mo. Natawa ako dahil kabisado na ni lolo ang bibig ni inay. Parati kasi itong nakaderyat sa akin. Dalaga na ako kung diwaraan ako ay ganun na lang. Pero ayos lang din naman yun. Sanay na ako kay nanay. Ilang sandali pa ay dumating na rin si Itay na may dala itong tungkos ng mais sa damit. Tinulungan ko muna si Itay para ilagay sa lamesa ang mga dala niyang mais. Pawis na pawis ito kaya kumuha muna ako ng isang baso ng tubig sa kusina.
Nang makalabas ako ay naroon na rin si inay at inaayos sa mga mais. Binigay ko ang tubig para kay Itay at mabilis niya rin itong tinanggap. Dahil sa malayo ang bayan ay kinakailangan na namin ni inay na iwan sila doon. Tutal ay may pagkain na rin naman sila. Nakatago sa loob ng aking damit ang kwintas na bigay ni Lolo. Nilakad muna namin ang pababa. Ilang oras lang din ay naroon na kami sa pwesto. Marami-rami na rin ang nag-aabang doon kaya madali naming inayos ni inay ang aming lamiseta para doon ipatong ang mga langis. Dinig pa nga namin ang tuwa ng iba dahil sa bukas na raw pala kami kaya una-unahan ng mga mamimili. Nagugulat kami ni inay dahil mas mabili kami ngayon kumpara sa dating araw. Sandali lang ay paubos na yung langis na gawa ni inay pero may dalawa pa na naiwan sa kahon kaya kinuha ko ito at balak ko sanang iabot kay inay nang bigla itong kumulo ng tuloy-tuloy. Inay! Tignan niyo! Ang bilis! Ano ba yung bata ka at makasigaw ka eh? Bakit ba ha? Tignan niyo yung huling dalawang langis nay, kumukulo. Oo nga, nakikita ko. Yang bibig mo. Mamaya may makarinig sa'yo, ano ka ba? Anong ibig sabihin nito, Nay? Bakit ganyan, Nay? Buhay ho ba yung langis niyo? Tahimik si inay at lumabas. Pagkatapos noon ay mabilis din siyang bumalik. Nagtaka ako sa kinilos nito pero di ko na lang siya tinanong pa. Kinuha niya sa akin ang dalawang langis at pinatong sa maliit na lameseta dito sa loob. Habang tumatagal ay mas lalong tumitindi ang pagkulo nito. Pinagmamasdan ko lang ang reaksyon ni inay. Tila meron siyang hindi sinasabi sa akin. Bala ko sana siyang tawagin pero nakarinig kami ng sigawan sa labas. Pagsilip ko ay merong mga taong nagkakagulo sa mga pwesto kaya bumaling ako muli kay inay at sinabi ko ang aking nakita. Kinuha ni inay ang malaking pisaw niya doon at walang bakas ng takot na lumabas. Pinigil ko ang braso nito dahil baka mapahamak siya pero matigas talaga ang ulo ni inay kaya sumunod ako dito. Makikita ng mga tao na yan. Akala nila ay matatakot nila tayo. Kilalaki ng katawan, hindi magsipaghanap buhay. Nay, ano ba kayo? Puro lalaki po yung mga yun, baka mamaya masaktan po kayo doon. Basta anak. Hoy! Mga buraot ng bayan. Ang kakapal na mga mukha nyo. Andito na naman kayo para mangikil, no? Nay, ano ba kayo? Itigil nyo yan. Hindi kayo bibiruin ng mga yan. Tignan nyo nga yung mga itsura. Mukhang hindi gagawa ng mabuti. Anong gagawin natin? Hahayaan na lang natin sila na sirain nila yung mga pwesto? Ako na ho yung kakausap. Dito na lang po kayo sa likuran ko. Nagpatiuna ako kay inay dahil mainit ang ulo nito. Baka mas lalo pa kaming mapahama kung itutuloy niya ang ginagawang pagdederyat sa mga lalaki. 3 malalaki ang katawan at tadtad na mga marka sa braso. Akala ko mga sanggano talaga dito sa bayan. Nakangisi pa nga itong isa at ang pangit ng itsura kaya nasuya akong tignan nito sa mukha. Hindi naman sa pamimintas pero iba talaga ang hubog ng kanyang itsura. Mga pogi, ano ho ba yung sa atin at andito na naman kayo? Huwag niyo namang sirain yung mga gamit namin dito. Mahirap magbuo ng mga yan. Sino ka ba? Bigyan mo kami ng lagay para umalis na kami. Bilisan mo. Ang lalaki ng mga katawan niyo tapos ganyan kayo. Ang mabuti pa ho ay umalis na lang kayo dito at wag na kayong manggulo pa. Hindi. Ilabas nyo yung mga pera nyo at aalis kami. Ang hirap palang kausap nito, Nay. Parang ako yata yung mapipikon na. Abot nyo nga yung pisaw nyo sa akin. Anong gagawin mo? Ano? Amin ang mga pera. Nainis na ako sa lalaking to dahil ang sakit sa tenga ng boses niya. May dinampot itong bagay at binato sa akin kaya ako tinamaan sa braso. Nagdugo ito kaya nanlaki ang mata ni inay. Isang naputol pala na kahoy kaya saglit na makirot yun. Nasaktan ako at una kong nahagip ng paningin ang tasa na kapihan ni inay. Dinampot ko ito at walang paso-bali kong ibinakal sa lalaki. Sapul siya sa noo kaya nadurog ito mismo sa noo niya. Hindi makapaniwala si inay sa ginawa ko. Napahawak tuloy ito sa braso ko para pigilan ako sa paglapit ko pa sana. Naiinis ako dahil ang yabang nito at sumabay pa na nagkagalos pa ako. Biyak ang ulo ng lalaki at malakas na singhapan ng mga naroon ang aking narinig. Lalapit pa sana ang mga kasama nito nang kunin ko sa ilalim ng lamesa ang isang tabak na nakatago doon.
Itinali kong mabuti ang aking buhok tsaka ako lumabas mula sa harapan. Nagtataka ako dahil sa taglay kong tapang, pero di ko alam kung saan nanggagaling. Namutla ang dalawang lalaki na balak pa sana akong hawakan nang makita ang tangan kong patalim. Aalis ba kayo o gagawin ko kayong giniling? Maitim na giniling. Anak, pumasok ka na dito. Andyan na yung mga tanod. Kaya na nila yan. Huwag na kayong babalik dito ha. Magtrabaho kayo ng marangal. Hindi yung ginagamit yung laki ng mga katawan nyo bilang panakot sa iba. Alis na! Babalikan kita. Kayong mag-ina, tandaan nyo yan. Vicky, halika na ditong bata ka. Ano bang pumasok sa isip mo ha? Nagulat din ako, Nay. Dahil ho siguro dito. Nilabas ko ang kwintas na bigay ni Lolo sa akin. Basta na lang ako nagkaroon ng lakas ng loob. Tinatawag pa ako ng kapwa namin mga nagtitinda at nagpapasalamat dahil naisahan ko daw yung mga lalaking yun. Napakamot nga ako ng batok dahil doon. Maging ako ay hindi talaga makapaniwala sa nangyari kani-kanina lang. Kinuha naman ni Inay ang kwintas at inilawit pa sa harapan niya. Ang sabi niya ay bakit daw may ganito ang lolo, kaya sinabi ko yung naikwento nitong binigay niya sa akin ang kwintas na 3 pikong baon na walang mata. Tumingin si Inay sa akin na nag-aalala. Kaya muli ay kinuha ko sa kanyang kamay at aking sinuot. May alam din itong si Inay. Ayaw lang magkwento. Alam niyo ba yung kahulugan nito, Nay? Hindi kasi nasabi ni Lolo sa akin dahil baka raw tanghaliin tayo. Ang tatay talaga. Bakit binigay pa niya yan sa'yo? Mamaya, sa bahay na lang natin yung pag-usapan. Ligpitin muna natin tong kalat sa labas. Sige ho. Akala ko wala kayong alam dito. Nasaan ho pala yung langis kanina, Nay? May ibig sabihin din yun, diba? Meron din, anak. Sige na, apurahin mo na at mamaya na sa bahay. Pinulot ko ng iba pang kinalat na mga lalaki kanina. Marami din ang nasira ng mga yon kaya inayos na namin yung iba. Nabali pa nga yung poste na sinasandala ng isa naming bakod kaya aayusin pa yun ni Itay bukas. Habang nagliligpit ako ng ilang nabasag na bagay ay parang may nag-uudyok sa akin na lumingon sa banda ng mga gulayan. At ginawa ko yun. Nahuli ko ang isang babae na halos matanda lang yata sa akin ng ilang taon. Nakatingin siya sa akin, kaya itinigil ko muna ang aking ginagawa at balak ko pa sana siyang lapitan nang pigilan ako ni Inay sa braso. Tumingin din si Inay sa tinitignan ko at nakita niya rin yung babae. Hinila ko nito sa braso kaya nawala ang tingin ko sa babae. At maya-maya ay dumating na si Itay. Nagulat pa ito sa itsura ng ibang pwesto pero hindi muna ito nagtanong. Madali niyang inayos yung mga nasira sa pwesto. Maging ang haligi ay muli niyang nabuo. Pagkatapos noon ay naupo muna sila ni Inay sa harapan. May ilan pa nga na naghahanap ng langis kaya kinuha ko yung isa at iniwan ko yung isa pa. Bakit naging ganito ang palengke? May mga nanggugulo ba ulit dito? Sino pa bang alam mo? Di yung mga malalaki yung katawan. Itong si Vicky pinatulan na. Dumugo ang noon ng isa dahil sa pool ng tasa ng kape. Vicky, totoo ba yung sinasabi ng nanay mo? Sa uli-uli, hayaan nyo na. Baka mamaya kayo pang masaktan ng mga yun eh. Hindi naman po pwede yun, Tay. Kung hahayaan, mawiwili sila kaya dapat lang sa kanila yun. Nang hindi na maulit pa. Tsaka alam din po nila na hindi na tayo takot sa mga yun. Nako naman, ipipilit po na naman yung katwiran mo eh. Pareho lang kayong mag-ama. Si tatay binigyan niya ng kwintas. Anong kwintas, Vicky? Patingin nga ako. Lumapit ako kay Itay at pinakita ko ang nakatagong bagay sa aking leeg. Kumunot pa nga ang noon niya gaya ni Inay kanina. Ang sabi pa ni Itay ay hubarin ko raw sandali kaya ginawa ko naman yun. Hawak niya ito ngayon at ilang sandali rin para mapukaw ang aking atensyon. Ang sabi niya ay 3 piko ang baon na walang mata. Yun din kasi ang sabi ng lolo sa akin. Taglay daw nito ang panghahalina at pampaamo. Sinasabi rin na ito raw ay tagabulag, kabal, proteksyon sa masamang tangka at marami pa raw iba. Saad ni Itay habang titig na titig siya dito. Dagdag pa ni Itay ay pwede ka rin daw swertihin sa trabaho dahil dito. Basta iingatan lang at gagamitin sa tama. Binalik sa akin ni Itay ang kwintas tsaka ako pinagmasdan. Mabigat na responsibilidad yan, anak. Sana'y kayanin mo. Anong ibig sabihin nun, Tay? Hindi ko po kayo lubos na maunawaan.
Puro kahiwagaan yung dating sa akin ng mga sinasabi niyo. Dahil dyan, malamang ay lapitan ka ng mga nilalang sa paligid. Isa kang tangka sa kanila, kaya mag-ingat ka anak. Maging mapanuri ka sa mga taong nakakasalamuha mo. Kinakabahan naman ho ko sa mga sinasabi niyo. Uwi na lang ho tayo kung tapos na kayo dyan. Tumayo si Itay at pinasok na sa loob ang mga nagamit na pangkumpuni sa nasira naming tindahan. Dinala ko sa bahay ang natirang langis na lana kung tawagin niyo ni Inay. Pagdating namin sa bahay ay pinatong ko ito sa pasimano ng bintana. Kaya kitang-kita kong muli kung paano ito kumulo. Kinabahan ako dahil kumukulo lang daw ito kung may masamang nilalang sa paligid. Hinanap ko agad sina Inay at Itay at natatanaw ko sila sa labas habang ibinibilad ang mga binutil ng langis. Lumabas ako ng bahay at nakita ko si Lolo na nakatingin sa akin. Ang sabi nito ay may paparating kaya humanda daw ako. Natakot ako dahil hindi ko alam yung gagawin. Tinawag ko sila Inay para papasukin kahit na kainitan ng araw. Nang hindi nila ako marinig ay lumabas na ako pero bitbit ko ang mahabang pisaw ni Lolo. Patakbo sana ako nang makita ko sa gilid ng aking mga mata na parang may nakatayo at nakatingin sa gilid ko. Sino ka? Ba't ka andito sa aming bahay? Nasa'yo pala ang isang medalyon. Kaya pala iba yung tingin ko sa'yo. Sino ka nga? At bakit ka nandito? Hindi kita kilala. Ako, si Lucia. Nandito ako para patayin ka at ang buong pamilya mo. Pero bakit? Ngayon lang kita nakita. Baliw ka ba? Narinig ko na tinawag ako ni Itay kaya ako bumaling sa kanya. At patakbo pa nga siyang lumapit sa akin. Hinihingal pa ito kaya nagtaka ako sa reaksyon niya. At maging si Lolo Artemio ay napalabas na rin ng bahay. Kinublihan ako ni Itay laban sa babaeng ito. Kaya nagtanong na ako dahil naguguluhan ako sa mga kilos niya. Umarap sa akin si Itay at sinabing aswang si Lusa. Nanlaki ang mga mata ko. Yun ba ang dahilan kung bakit kumukulo yung langis dahil may aswang? Pero bakit sila andito? Anong kailangan mo, Lucia? Hindi ba't matagal na panahon ka nang umalis dito sa aming bayan? Iyon ang akala niyong lahat. May utang pa kayo sa akin at andito ako ngayon upang maningil. Anong utang ang sinasabi ng babaeng yan, Tay? Ipaliwanag niyo naman sa akin ang maunawaan ko. Mukha akong tanga dito eh. Vicky, wag mong sigawan yung tatay mo. Cora, hayaan mo na lang siya. Anak, mauunawaan mo rin. Sa ngayon kailangan natin na talunin itong si Lucia. Sasabihin ko rin sa'yo mamaya ha. Huwag mong bibitawan ang tangan mong pisaw. Tumango ako kahit na wala akong maunawaan sa kanila. Biglang naglabasan ang 3 malalaking asong itim kaya namulagat ang mga mata ko. Imbis na si Itay ang magprotekta sa amin ay ako ang gumawa. Alam ko na hindi kami pababayaan ng Diyos. Mananalig ako sa Kanya at alam ko na nakatunghay siya sa amin. Lumusob ang asong itim na may mapupulang mata at malaking bibig. Bumulagta ito ng masapol ng malaking bato na gawa ni Lolo. Napatulala ako dahil doon pero nanaig sa akin na mailigtas ko silang lahat. May kakaiba akong naramdaman sa aking katawan ng kusang humakbang ang mga paa ko. Naguluhan ako pero sinabayan ko na lang to. Lumukso rin ako sa ere at tila ba ang gaan lang ng katawan ko. Dahil mahaba ang tangan kong pisaw, ay naabot nito ang isang unahang paa ng aso, kaya naputol yun at tumilapon sa gilid. Mag-iingat ka anak, malalakas ang mga yan. Kaya mo yan Apo, ikaw ang uubos sa mga yan. Kaya sige. Kahit wala akong alam, gagawin ko pa rin, Tay. Lo! Tiwala kami sa'yo, Vicky. Nasa likod mo lang kami, anak. Opo, Tay. Tinignan ko si Lusa at nagdidilim ang anyo nito. Parang galit dahil walang magawa ang mga kasama niya. Kung ano man ang dahilan niya ay hindi pa rin tama na pumatay siya ng walang kalaban-laban sa kanya. Pansin ko na umaatras ito kaya bala ko na sana siyang sundan nang pigilan na ako ni Inay. Ang sabi niya ay siguradong babalik din yun dahil hindi nito nagawa ang pakay. Pero paghahandaan ko siya dahil alam ko na ngayon na meron pa pala talagang aswang sa paligid. Pumasok kami sa bahay at doon nasabi nila Lolo at Itay ang dahilan ng galit nito sa kanila dahil sa pagkakapatay nila sa ama nito. Pero dapat lang naman yun dahil mga salot sila sa lugar. Dahil sa mabilis na lumipas ang araw at inagaw na muli ng buwan ang liwanag ng araw,
ay siniguro ni inay na may mga pangontra sa bawat sulok ng aming bahay. Iniwan niyang nakabaliktad ang walis tingting sa tapat ng pintuan namin. Pangontra daw yon sa aswang at naglagay din kami ng mga asin at bawang sa mga bintana at pinturin. Nay, ayos na ho yan. Hindi naman siguro babalik yon. Mainam na yung handa tayo, anak. Sige na, mag-ayos ka na ng lamesa nang makakain na tayo. Halina kayo. Ito nga at handa na ang pagkain eh. Andyan na ho, tay. Nasaan ho pala si Lolo Artemio? Ay, naroon sa kwarto niya. Tawagin mo na rin. Nagtungo ko sa silid ni Lolo at naabutan ko siya na nagdadasal habang nakaluhod sa lupa. Hinintay ko muna na matapos siya bago ako pumasok sa loob. Nang matapos ito ay pinatuloy ako agad ni Lolo. Ang sabi pa nga niya ay bakit daw hindi ko sa sinamahan na magdasal. Ngumiti lang ako at niyaya ko na siyang lumabas ng silid para makakain na. Inalalayan ko pa itong tumayo dahil medyo hirap na rin siya dahil sa rayuman nito sa tuhod. Pero malakas pa yung lolo ko. Kami na lang yung hinihintay para makakain na. Tahimik lamang naming pinagsaluhan ang nakahain na pagkain. Matapos yon ay ako na ang nagpresenta na maghuhugas ng pinggan. Pinatay ko na yung ilaw para pumasok sa loob ng silid. May bawang at asin din na mga ito para hindi daw makalapit ang aswang. Kinabukasan ay tahimik naman ang paligid. Maging ang langis ay hindi naman natitinag. Gaya ng dati ay maagang gumising si inay para isalin sa mga lagayan ang langis na ibebenta namin. Kung hindi kami makababa sa pwesto ay dinadayo kami ng ilang mamimili dito rin sa aming bahay. Anong meron dito? Bakit nagkakagulo sila? Makikiraan ho! Paraan ho ng konti! Bakit daw ba? Nakikita mo ba anak kung bakit maraming tao? Konti na lang, Nay. Tanaw ko na. Hala! Sa pwesto natin yun na. Bakit sira-sira na yung mga haligi? Ano? Sinira yung pwesto natin? Pero sino? Hindi ko rin alam, Nay. Dalian nyo nang makalapit tayo. Makikiraan ho. Pwesto namin yan. Paraanin nyo kami. Tumambad sa amin ang sirang pwesto at may nakakalat na mga patay na hayop. Kaya pala ang baho ng amoy. Nakatingin sa akin ang mga taong nauna doon. Ang sabi nila ay buo pa raw yun kagabi dahil may mga naiwan pa sa kani-kanilang pwesto. Siguro daw ay sinadya yun. May patay na hayop na mukhang nabubulok na. Naisip ko agad ang mga lalaking nanggulo dito. Marahil sila ang may pakana ng mga ito. Ang baho ng paligid kaya naiinis ako dahil doon. Wala pa naman si Itay para makatulong sa amin kaya ang ginawa ko ay naglagay ako ng takip sa ilong para linisin ang paligid namin. Hanggang sa umalis na rin ang ibang mga tao doon na nakikiusyoso kanina. Napapailing na lamang si inay habang sabay naming nililinis ang mga hayop na bulok na nagkalat. Oras na malaman ko kung sino yung may gawa nito, Nay. Humanda sila. Mga walang hiya. Masyadong purbisyo ito, anak. Dapat talaga managot sila dito. Sana mahanap agad sila ng mga tano dito. Sana nga ho, Nay. Wala pa naman si Itay ngayon. Tsak na magagalit yun kung malalaman niya to. Malapit na naman nating malinis to, anak. Pagkatapos mo dyan, ilabas mo na yung mga langis at uuwi mo na ako saglit, ha. Ikukuha na din kita ng pamalit mo. Sige ho, Nay. Mag-iingat kayo, ha. Alam niyo naman yung panahon ngayon. Natapos na rin ang mga ligpitin kaya umuwi muna si inay. Ako naman ay naiwan para sa mga langis na ibebenta namin sana. May ilan pa rin na bumibili dahil ang sabi nila ay nakakagaling daw yung mga langis na ginagawa nito. Hindi ko lang alam kung paano yun ginagawa ni inay, pero marami talaga ang bumibili. Lalo na yung huling langis na naiwan dito, kaso ay hindi ko na yun binenta. Dahil malaki rin ang maitutulong nun kung sakali. Mabilis na lumipas ang oras. Napansin kong hindi na nakabalik pa si inay. Siguro ay marami siyang ginawa sa bahay kaya ganun. Pero pag uwi ko, wala naman daw dun si nanay. Hindi raw umuwi kaya nagtaka ko at nakaramdam ng takot. Paanong mangyayari yun ay maaga siyang umalis? Wala dito ang nanay mo eh. Hindi mo ba kasama sa palengke? Kasama ko ho kanina pero umuwi nga. Dahil kukuha daw siya ng pamalit. Nasaan si inay? Kung ganun, nasaan ang nanay mo? Hanapin natin siya, bilis. Saan naman kayo pupunta, ha? At bakit parang nagmamadali pa kayo mag-ama? Malapit nang magdilim, ah. Tay, nawawala ho si Cora. Ang sabi nitong apo nyo, umuwi raw ho eh. Eh wala naman dito, hindi ho ba? Oo nga no, wala nga siya. Sige at sasama ako. Teka't kukunin ko lang yung pisaw ko. Natakot ako para kay nanay.
May pagmamadali kaming lumabas dahil kailangan naming mahanap si inay bago kumagat ang dilim. Nang nasa kalagitnaan na kami ng paghahanap ay bigla na lamang humangin ng malakas. Tapos nun ay lumabas si Lusa na may kakaibang ngisi na nakapaskil sa mukha. Kinabahan ako at lihim na nagdasal na wag naman sana tama yung hinala ko. Humarang ito sa daan kaya napatigil din kami nila Itay. Pagkatapos ay naglabasan ang mga alagad nito marahil, mga naglalakihang itim na aso at may mga ibon din na nagliliparan sa itaas. Ikaw na naman, Lucia. Ano na naman ba ang kailangan mo? Hindi ba't parang kayo ang may hinahanap? Sa ganitong oras, anong ginagawa niyo dito sa teritoryo ko? Wala ka na roon. Hinahanap namin ang asawa ko kaya kung may ginawa ka sa kanya, magtago ka na. Tama siya, Lucia. Matagal nang tapos ang anumang problema namin sa'yo at sa mga angkan mo. Kaya kung ako sa'yo, aalis rin ako sa lugar na ito. Hindi pa ako tapos sa inyo. Kung may kinalaman ka sa pagkawala ng nanay ko, ilabas mo na siya kung ayaw mong masaktan pa. Tumawa ito at sa isang iglap ay may katawan na wala ng buhay na bumagsak sa harapan namin. Natulala ako sa aking nakita. Walang iba kundi si inay. Wala ng buhay at puno ng dugo ang buong katawan. Napaluhod ako dahil sa aking nakita. Hindi ko halos maigalaw ang mga paa ko para ihakbang ito. Tumulo na lang bigla ang mga luha ko dahil sa galit at hinagpis. Anong nangyari? Bakit si inay pa? Narinig ko ang pagsigaw ni Itay at kita ko na iyakap niya si inay. Ayokong lumapit dahil hindi ko matanggap. Binalingan ko si Lusa at baka sa mukha nito ang tuwa sa nakikitang reaksyon namin. Bakit ang nanay ko pa? Magbabayad ka sa akin! At bakit hindi? Kulang pa yan sa pagpaslang nila sa aking ama. Kaya amanos na tayo, Artemio at Raul! Yun ay kung makakaalis ka pa ng buhay dito. Sa mga alagad ko pa lang, mahihirapan na kayo. Kaya huwag kang magbayabang. Magbabayad ka, Lucia. Magbabayad ka. Sumugod si Itay at sa galit niya ay ganun lang din kabilis. Napatay niya ang isang asong itim. Nagulat ako pero hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Siya agad ang hinarap ko dahil siya ang may atraso sa akin. Sa aking buong pamilya. Hawak ko ang malaking pisaw ni Lolo habang siya ay may tanga na tabak at malaking kahoy. Pinalo ko siya ng puluhan ng pisaw kaya tila nahilo pa si Lusa dahil doon. Nakita ko kung paano makipaglaban si Itay sa mga ito. Kahit ang mga itim na ibon ay pabulusok na umatake sa akin. Sa galit na nararamdaman ko, hindi ko na inisip kung mapapahamak pa ba ako. Pinagkakaguluhan ng ibang aswang ang katawan ni inay kaya mas lalo akong nakaramdam ng galit. Tinakbo ko ang kinaroroonan ng mga ito at isa-isa kong tinaga ang mga likod nila para hindi na maghilom pa. Vicky, ang lolo mo anak. Akong bahala, Tay. Hindi siya malalapitan ng mga hayop na to. Mauubos kayo ngayong gabi. Kayo ang mauubos, kaya magdasal ka na kung marunong ka. Muli akong sumugod nang makuha ko ang bangkay ni inay. Tinakpan ko ito ng puting tela na nakabalabal sa akin. Mabigat ang dibdib ko na iwan siya doon pero kailangan. Nakita ko kung paano makipaglaban si Lolo para wag malapitan ang wala ng buhay na katawan ni inay. Hinarap ko si Lusa at mula sa magandang mukha nito ay naging mabalasik at pumangit na itsura. Nagkaroon siya ng matutulis na ngipin at mga kuko na humaba. Kaya kung matatamaan ka nito ay bakbak malamang ang balat mo, tagos sa likod. Mabilis itong sumugod na parang halimaw kaya naman ginamit ko ang talas ng aking pakiramdam. Nang sumulpot ito sa harapan ko ay agaran ko siyang pinalo ng puluhan ng pisaw kaya nanlaki ang mga mata ni Lusa dahil mukhang hindi niya inaasahan na ganun ako katalas. Salamat sa kwintas na bigay ni Lolo. Sapul siya sa noo kaya tumilapon si Lusa at sumadsad. Sumunod ang mga ibong itim pero wala pa rin akong pinalampas. Galit ako kaya hindi ko sila palalampasin lahat. Natanaw kong pasugod muli si Lusa kaya hinanda ko yung tangan ko para ang talim na nito ang sumapol sa katawan niya. Nakanganga pa ito habang pasugod ang kilos niya patungo sa akin. Tanaw ko si Itay at Lolo na magkasama sa tapat ng bangkay ni inay. Pumatak ang luha ko dahil hindi ko man lang natulungan ito. Katapusan mo na! Para sa nanay ko na walang awa niyong pinatay. Para sa'yo to, Nay! Mahal kita! Vicky, anak.
Sigaw yun ni Itay dahil nakipagsabayan na ako kay Lusa nang sumugod dito sa akin. Hindi ako takot mamatay. Nahawakan nito ang isang braso ko kaya isang kamay ko na lang yung aking gamit dahil sa lakas niya. Kinagat niya ako sa balikat kaya napasigaw ako. Pero dahil sa pagnanais kong mapatay ang salot na ito, ay ubod lakas ko sang tinuhod kaya napabitaw siya sa akin. Hawak ko ang kinagat niyang balikat ko. Tumutulo ang dugo nun kaya muli siyang sumugod sa pag-aakalang marahil na hindi na ako makakalaban pa. Paglapit niya at susunggaban akong muli, ay hinawakan ko ng 2 kamay ang pisaw at tinaga ko sa bibig niya. Namulagat ang mata nito dahil biglang nahati sa 2 ang bibig niya. Tapyas ito kaya naghuhumiyaw siya. Sumirandit ang maraming dugo dito habang tukop nito ang bibig. Sinugod ko siyang muli at sa isang balikat ko na naman siya inatake. Tanggal ang isang kaliwang braso ni Lusa kaya mas lalo itong nagalit. Kita ko ang paghihirap niya. Halos mapaluhod ito dahil sa tindi ng sakit. Lumapit ako sa kanya habang nakaluhod si Lusa. Tinapyas ko pa ang kanan niyang braso kaya wala siyang mga kamay na panlaban sa akin. Tumalsik ang dugo niya sa mukha ko. Napapikit ako dahil doon. Nakatingin ako sa kanya na tila humihingi ng awa. Wag! Maawa ka! Aalis na lang ako dito! Huwag mo lang akong patayin! Wala kang karapatang mabuhay at bigyan ng pagkakataon. Pinatay mo ang nanay ko, kaya dapat lang din sa'yong mamatay. Wala sang kalaban-laban kaya mamatay ka rin! Pinutol ko ang ulo niya, tsaka ito tumilapon sa malayong parte ng gubat. Napaluhod ako sa harapan ng katawan ni Lusa dahil napatay ko siya. Pero hindi na nun mababalik ang buhay ng aking ina. Tumakbo ako at lumuhod sa nakahiga nitong malamig na katawan. Tsaka ako lang naibuhos ang pagdadalamhati dito. Niyakap ko ang wala ng buhay na aking ina. Nay! Patawarin mo ako, hindi kita natulungan. Sorry po. Anak, wala na tayong magagawa pa. Tayo na sa bahay. Apo, sigurado ko kung nasa naman ang nanay mo, masaya siya at ipinagmamalaki ka nun. Dahil napakatapang mong bata. Pero di ko siya naprotektahan, no. Sorry po, Nay. Niyakap ako ni Itay habang umiiyak din. Siguro dahil ganun talaga ang buhay. Walang panghabang buhay. Pero isa lang ang mananatili. Ang pagmamahal ko para sa nanay ko ay hindi mabubura. Nagpatuloy ako sa pagtitinda ng langis. Gaya ng nasimula namin ni Inay, natuto rin ako kung paano gumawa ng iba't ibang klase ng langis. Mananatili si Inay sa puso ko at hindi yun mabubura. Mahalin natin ang bawat miyembro ng ating pamilya habang andyan pa sila. Dahil pag nawala sila, hindi mo na maipaparamdam kung gaano mo sila kamahal. Hindi na nila maririnig dahil huli na. Maging magalang at masunurin sa magulang dahil walang katumbas ang pagmamahal nila para sa ating mga anak. Wakas.